pare na nakasuot pari pa kanina, yung Father Flaviano Villanueva ng SVD. Anong nangyari sa iyo, Padre? Doon sa trilyong pisong nakawan, hindi ka galit? Sa gawa-gawa, kaso at issue laban kay BP Inday, naggagalit-galitan ka? Tama yung sinabi ng iyong patron. Mahiya ka naman, ikaw ang dapat tamaan nun. Wala ka na sa ayos. And I have the right to speak dahil ako po ay bahagi ng komunidad ng Katoliko. At nagsuot pari ka pa, so may karapatan akong pumuna din sa'yo. Dahil ipokrito yung iyong pag-aakto kanina, na galit ka sa korupsyon, sinabi na ng COA na wala nga. Yung notice of disallowance is not equivalent to malversation. Yung notice of disallowance, ibig sabihin lamang kulang ka pa sa documentation. Ano ho ang ginawa ng tanggapan ng pangalawang Pangulo? Di kinumpleto. Normal po iyan sa lahat ng tanggapan hanggang barangay level. Father Flavie Villanueva, ang pagbebenta ng drugs ay hindi pang drug addict, kundi pangtawid sa kahirapan. Diyos mio, Lord. Matapos tila nakisawsaw sa usaping politika at isa di umano sa nanguna sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Tila ang karma sa kanya yung mahagupit na rin. Kilalang anti-Duterte at pari na si Flaviano Flavie Villanueva, kumpirmadong nanawagan na sa publiko ang taong bayan, lalong-lalo na sa hanay ng Katoliko at gustong patanggalan di umano ng lisensya sa pagkapari. At Jason Sa, nanawagan na sa simbahang Katoliko na kailan ititiwalag ng simbahan si Father Flavie. Gaano kaya ito katotoo, mga kababayan? Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga, mga kababayan, kailan ititiwalag ng simbahan si Father Flavie? Naglabas ng matinding pahayag ang broadcaster na si Jason Sa laban kay Father Flaviano Flavie Villanueva, SPD, matapos sa mga naging kontrobersiya at pahayag na kinasasangkutan ng pari sa mga usaping panlipunan at politika. Sa isang post sa social media, tahasang kwestiyon ni Sonsa kung bakit hindi pa umano kumikilos ang Roman Catholic Church upang disiplinahin o itiwalag ang pari. When will the Roman Catholic Church expel the self-confessed Draad Subvert and disgraced Flaviano Villanueva, SPD? Kailan ititiwalag ng simbahang Katoliko Romano ang aminadong lulong sa at kayahiyang pari na si Flaviano Villanueva, SVD? Dagdag pa niya, umano'y nakapagdudulot ng kahiyan sa simbahan ang presensya ni Villanueva bilang pari. He is not only a disgrace to Roman Catholic Church but a menace to a lay Catholic society. Hindi lamang siya kahiyan sa simbahang Katoliko, kundi isang panganib din sa mga karaniwang Katolikong mananampalataya. Sa parehong pahayag, sinabi rin ni Sonsa na bilang isang Katolikong lumaki at nag-aral sa loob ng simbahan, hindi umano niya maisip na patuloy na nakakapagmisa ang pari sa harap ng mga mananampalataya. As a born, baptized, bred, and educated Catholic, I cannot imagine him celebrating the Holy Mass in front of a young and innocent churchgoers. Bilang isang ipinanganak at bininyagang lumaki at nag-aral ng Katoliko, hindi ko maisip na siya'y patuloy na nagdiriwang ng banal na misa sa harap ng mga kabataan at inosenteng nagsisimba. Binanggit din ni Sonsa ang kanyang reaksyon sa naging pagdalo ni Villanueva sa Kongreso, kung saan nagdaos umano ito ng misa sa gitna ng mga mambabatas. Napalampas ko iyong nagmisa siya sa Kongreso kasama mga buaya at misahan nila yung binasurang impeachment ng Korte Suprema laban sa nakaupong Vice Presidente ng bansa. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag ang congregation o ang pamunuan ng simbahang Katoliko hinggil sa panawagan ni Sonsa. Gayunman, patuloy na umiikot sa social media ang naturang pahayag at nagiging bahagi ng mas malawak na diskusyon ng publiko tungkol sa papel ng mga religious leaders sa mga usaping panlipunan at politika sa bansa. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to.
Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Mahiya ka naman, ikaw ang dapat tamaan nun. Wala ka na sa ayos. And I have the right to speak dahil ako po ay bahagi ng komunidad ng Katoliko. At nagsuot pari ka pa, so may karapatan akong pumuna din sa'yo. Dahil hipokrito yung iyong pag-aakto kanina, na galit ka sa korupsyon, sinabi na ng COA na wala nga. Yung notice of disallowance is not equivalent to malversation. Yung notice of disallowance, ibig sabihin lamang kulang ka pa sa documentation. Ano ho ang ginawa ng tanggapan ng Pangalawang Pangulo? Di kinumpleto. Normal po iyan sa lahat ng tanggapan hanggang barangay level. Father Flavie Villanueva, ang pagbebenta ng drugs ay hindi pang drug addict, kundi pangtawid sa kahirapan. Diyos mio, Lord, ikaw na bahala dito sa mundo. Tingnan nyo to. Hirap, may makilala ko nang bebenta ng 3 sachet kasi ang kita sa bawat sachet ay 50 pesos times 3, that's 150, pambaon po nila. Pambaon na ibinibigay sa mga anak. So, hindi talaga usapin pang drug addict, usaping pantawid sa kahirapan para sa edukasyon ng anak dahil wala nang pagkakataon. Ibang-iba to sa mga usapin ng mga big time pusher tsaka drug lord. No? Meron akong makilala na nagbebenta ng mga tingi-tingi dahil meron silang porsyento doon at yung porsyento bukod sa pambaon para sa nangangatal na sikmura. So the opportunities. Di ko alam if nasa tamang pag-iisip pa ba sila. Kailan ba naging mabuti yung drugs? Kailan ba naging mabuti yung masama? And mahirap lang kasi father, attorney, may mga general, yung tipong mafe-feel mo na nakikipagbulag-bulagan or nakipagbubukan ko sa baga para lang they can cover those people na those person or those people na loyal sila. I don't know, but anyway, let me know what you guys think. Again, that's just my opinion. Wala akong masyadong masabi kasi pinapaubaya ko na lang sila kay Lord. For now, let me know what you guys think. Cheers, bye! Mga idol, basahin niyo itong sinabi ni Father Flavie Villanueva. Kung walang tinatago si Sara Duterte, humarap siya. Walang politika dito. Bilang pare ng simbahan, the truth has always been enshrined in the gospel. And that is why I'm here. Anong masasabi niyo dyan, mga idol? Ano masasabi mo kay Father Flavie Villanueva, yung active na anti-Duterte at umaamin na drug addict siya before? Ito ay pag-iisip na ng mga dating gumagamit o hanggang ngayon ay gumagamit pa rin ng pinagbabawal na gamot. Isipin mo, isang pare, nakasunata, nakasuot ng puti o itim, o ang masasabi natin, nakamistulang ama ng ating pananampalataya at nag-aakusa ng human rights violation sa ating Presidente Rodrigo Roa Duterte. But what the nerve he has that he would not give humanitarian reasons for Tatay Digong Duterte. Di ba? Napakabaliktad. Makikita natin na ito ay isang kasinungalingan. Ito ay isang pagtatakip ng kanilang ideolohiya ng mga diablo na pinagtatakpan nila kagaya ng mga Communist Party of the Philippines na nagmimistulang mga malilinis pero ang kanilang ginagawa mismo ay maitim pa sa budhi nila. Maraming salamat. Bigay muna tayo ng paunang updates, no? Sapagkat nagbigay na po ng warning itong mga abusado na mga tauhan o alipores. Pag sinabing alipores, mga attack dog yan. Mga sumbi ni Marcos at ni Romualdez sa Kongreso. Hinggil po sa
pagbibigay ng deadline o ultimatum, no? Parang ultimatum, o ultimatum, warning, na kapag hindi daw mag-attend sa hearing sa Committee on Justice, si Vice President Sara Duterte, mas madali at pabibilisin nila ang proseso ng pag-submit ng desisyon sa House of Representatives para mapa-impeach si Vice President Sara Duterte. Well, what's new? What's new? Yun nga po ang sabi ng mga kababayan natin. Ano bang bago? Wala naman, di ba? Sapagkat itong abusado at mga baluktot ang layunin ng mga buaya na politiko dyan sa Kongreso ay made na po yung isip nila. Mag-attend man o hindi mag-attend dyan si Vice President Sara Duterte na sumagot sa mga di umano, mga aligasyon laban sa kanya na binaluktot lang naman yan at planado na, ipapa-impeach pa rin nila yan. Sigurado tayo. They only need 108 signatures. Kapag nakuha po ang 108 signatures sa House of Representatives, at yan po ay mukhang sigurado naman dahil sa lakas sa group pa lang ni Martin Tambaluslos na kaalyado at gamit din niya ni Marcos, 101 ang kanilang miyembro. E di ibig sabihin po, 7 o 8 na lang kulang nila, okay na sila. Bagamat nagpahayag na unang pahayag ang National Unity Party or NUP, partido yan na kontrolado o nilalango yan ni super bilyonaryo Enrique Razon, sila Ronnie Puno at sila Reginald Velasco, yung dating Secretary General ng House of Representatives, ay makukuha pa rin. Sa estimate natin ang 108 signatures. Dito pa lang sa grupo ni Martin Tambaluslos, sa mga hilaw na mga komunista, 3 yata yan ang Akbayan Group dyan, ang mga tarantadong alipuris ni Hontiveros, na kaalyado ni Marcos, then 3 din ang mga komunista, so 6 na. So kayang-kaya nilang kunin. Kaya sa tingin ko po mga kababayan, marapat lamang at tama ang desisyon ni Vice President Sara Duterte na wag nang mag-attend dyan sa Sarsuela at Lutong Macau na House of Justice Committee of the House of Representatives Committee on Justice or Committee on Justice nila, sapagkat ipapahiya lang po nila si Vice President Sara Duterte. Hindi nila layunin na mapakinggan ang katotohanan o maging objective at maging patas. Ang layunin nila dyan ay ipahiya si Vice President Sara Duterte, ipagdiinan nila ang kanilang black propaganda operations at ang pangbabastos kay Vice President Sara Duterte. Sapagkat hindi po dyan pwede makapag-assist ang mga lawyers o makapagsalita, no? Pwede sila mag-attend, pero hindi sila pwede makipag-confer at magbigay ng legal assistance and advice while the hearing sa Committee on Justice is ongoing. So useless. Kailangan ni Vice President Sara Duterte dyan ng legal assistance. Bagamat abogado siya, kailangan po niya yan dahil karapatan niya yan. So sa Committee on Justice, hindi po yan papayagan nila na makapagsalita o makapagdepensa dyan ang mga abogado ni Vice President Sara Duterte. Well, what's the use of making yourself become an easy target for ambush? No? Gagamitin nila yan si Vice President Sara Duterte para i-ambush nila dyan sa House of Representatives at ipapahiya nila sapagkat they have already secured the numbers for signatories para sa kanilang gagawin. Inaantay lang nila itong timing kasi next week po mag-start na ang Holy Week break. Magsisimula po ito sa I think March 18 or 19, mga kababayan, at babalik sila regular sa kanilang session sa last week of May or first week of June. So pwede po magkaroon ng transmittal o ipapaakyat nila ng House of Representatives na ito ang impeachment complaints or articles of impeachment nila sa Senate, and then the ball will now be in the hands of the Senate. Mukhang ang trial magsisimula niyan siguro mga unang linggo ng May. Pwedeng ipatawag ng trial. Yan ang tinitingnan nating
mga kalendaryo ng linyahan nila. Pero ang purpose nila dito, number one, bagamat malabo makukuha kaagad ngayon ang 16 solid votes ng senators sa Senate, kasi ang magtatrial niyan Senado, at mukhang 7 lang ang sigurado nilang makukuha dyan. Ano? Ang tinitingnan ng mga taong bayan ngayon, well, this is already an assumption na ito ang boboto para ipakonvict si Sara Duterte dahil ito ang mga nag-aakto na mga special agents ni Marcos at ni Romualdez sa Senado. Based on perception ng taong bayan, ng mga mamamayan, batay sa ginagawa nilang mga actions at mga hakbang sa Senado. Number 1 dyan, si Tuta Soto. Tuta Soto. Tuta ni Marcos at Romualdez eh. Attack dog, no? Hindi siya tinitingnan na Senate President, kundi attack dog ni Marcos at Romualdez. So magpapakonvict yan kay Sara Duterte, most likely. Si Ping Lacson. Si Boy Black Ribbon Committee na ngayon ang tawag sa kanya. Kasi madilim ang inaharap ng taong bayan sa kanyang komitiba na supposedly oversight against corruption and abuse and plunder sa gobyerno. Wala. Tagapagtabon, tagapagtakip. So si Tuta Soto, si Ping Lacson, si ang magkapatid na Tulfo, 4. So 4 na, si Ontiveros, 5. Si Pangilinan, 6. So si Bam Aquino, ano pa yan? Timpla-timpla pa. So the rest dyan, hindi sigurado. Ang magkapatid na Camille at Mark Villar, posibleng mag-abstain daw yan dahil sa kanilang pinagmulang political connection sa mga Duterte. Si Mig Subiri, taga Mindanao, at re-electionist. Mahirap din po ang banggain mo ang influence at pagmamahal ng maraming mga botante, influence ng mga Duterte, no, sa Mindanao. Malakas ang mga Duterte pa rin hanggang ngayon. So kung re-electionist ka like Mig Subiri, sigurado yan. Mag-aalangan ka, no? Re-electionist din po yata si Jinggoy Estrada. Re-electionist din po si Sherwin Gatchalian. Si Mark Villar, re-electionist din ito. Marami po ang magpapare-elect dyan. Pati si Loren Legarda. So sa Mindanao alone, pwede kang markahan talaga ng mga mamamayan na ito mga aso to na mga tagapagtahol at tagapag-atake ni Marcos at Romualdez para pagtakpan ang kabulukan ng gobyerno, kaya si Sara Duterte ang inatake nila. So 6 lang or 7 ang sigurado na bibira kay Sara Duterte sa Senado. Pag ang pag-uusapan ang botohan, no, di ba? So kahit hindi sigurado, but of course, may pressure against Escudero, Jinggoy Estrada, and Joel Villanueva. Dahil nga po mayroon silang mga kinakaharap na mga involvement di umano dito sa mga flood control projects at iba pang anomalya sa allocables, insertions, na ngayon nga nasasangkot ito sa kasong inireklamo at isinasampa kasama sa kay dating DPWH Secretary Manny Bunuan, itong si Jinggoy Estrada. So may pressure yan. May mangyayari siguro na mga bargaining, political bargaining. That can be possible. Pero nonetheless, pagpalagay mo, this is just an assumption. Makukuha nila si Jinggoy, si Cheese, saka si Joel Villanueva, 10 lang. Pero hindi nila sigurado ang 16. Pero I doubt na magpapapressure sila Jinggoy, Cheese Escudero at Joel Villanueva na alam nila na kaya namang iunat ang kaso, and then pagkatapos sa kapangyarihan ni Marcos at Romualdez na sigurado namang matatapos ito 2 years and a half the most, kapag nag-survive ang gobyerno ni Marcos hanggang 2028, pwede naman pong mag-iba ang political temperament hinggil sa takbo ng kaso na kinakaharap nila Senator Joel Villanueva, Senator Cheese Escudero, and Senator Jinggoy Estrada. Di po ba? Pwedeng gano'n naman ang political calculation. Pero bakit pa rin itinutulak nila Marcos at Romualdez na ipagpapatuloy itong binaluktot at puno ng pang-aabuso na impeachment operations nila laban kay Vice President Sara Duterte? Kasi kung gustuhin ni Marcos at nila Romualdez, kung totoong sila ay para sa unity and stability ng bansa, itigil nila ito. Ipatigil nila kasi kontrolado nila ang House of Representatives.
kontrolado din nilang Senado. Pagdating po sa silent majority, may 15 sila eh. Pero pagdating sa botohan, ibang usapan yun. Di po ba? Ibang usapan yun kung ipapakonvict ang Sara Duterte pagdating po dyan sa tinatawag nating usapin ng vote of conviction against the Vice President. Posibleng sa ilang issue, sa pagtatabon-tabon sa graft and corruption, plunder ni Marcos at Romualdez, pwedeng kaalyado nila ang silent majority. The main purpose here ni Marcos at Romualdez, bakit hindi pa rin sila tumitigil? 3. Number 1, ipahiya at i-continue o ipagpapatuloy ang political demolition attack laban sa Vice President. Kasi pagkakataon nila ito na i-ambush ang political integrity at the same time, birahin ang political influence ng mga Duterte kapag nagkaroon ng deliberation sa impeachment, even at the House of Representatives and even during trial at the Senate Impeachment Court. So mabubuksan yan sa pagkakataon na pwede nilang ma-justify ang mga ibabato nilang putik laban kay Vice President Sara Duterte. That's part of the black propaganda and political demolition job. Kasi pwede nilang ibato lahat eh. At ilarga, no? Ibuhos yung timpla ng atake nila para i-ambush ang pagkatao ni Vice President Sara Duterte sapagkat sasabihin nila part ng impeachment trial yan eh. Part ng impeachment process na ipakita kung ano ang kanyang mga ginawa di umano ni Vice President Sara Duterte para abusuhin ang kanyang kapangyarihan at lustayin ang pundo ng bayan. Alam natin na yan ay black propaganda. Pero kapag paulit-ulit mong gawin yan at may script ka at may mga actors, kagaya nitong akusado sa krimen na kidnap for ransom and organized crime group na Madriaga, si Ramil Picoy Madriaga, Picoy, script nila de Lima Trillanes. Kagaya po nitong mga ilulunsad daw nila na mga ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte, paulit-ulit na mga atake na ginawa na nila noong budget hearing noong 2024-2025, ulitin lang nila ito. No? That's the tactics. Para, kunwari, buhay pa rin sa taong bayan ang kasamaan ng mga Duterte. Yan ang gagawin nila eh. Pati ang pag-uugnay kay Vice President Sara Duterte sa Davao Death Squad o extrajudicial killings, gagawin nila yan. So, massive ambush for political demolition job and dirty political propaganda, black propaganda, para ismear, no? Dungisan at sirain ang pagkatao at personalidad ng Vice President. Number 2, magkakaroon sila ng test of the public opinion. Kung papaano tatanggapin ng mamamayang Pilipino ang massive ambush na gagawin nila kay Sara Duterte, na ipapahiya siya at kakalkalin pati ang kailaliman ng mga buto-buto sa kung saang sementeryo ng intriga kukunin, hanep sa description, ano. Expect natin yan gagawin nila. And that opportunity will be given to Marcos and Romualdez and their allies kapag nagkaroon ng impeachment trial. Kasi, ano yan eh, ilulusot nila sa presentation di umano of evidence and witnesses. Yan. So, ititest nila ngayon, how will the people react to a Sara Duterte being ambushed? Third, masurvive ba ni Sara Duterte ang impeachment trial, pero she will come out na may mga sugat. Sinasabi natin walang epekto sa taong bayan, pero kung paulit-ulit po yan na ginagawa, a lie repeated several times over can sometimes become perceived as a truth. No, ang kasinungalingan na paulit-ulit mong sinasalaksak sa kaisipan at pananaw ng tao, kapag hindi ito nadurog ng counter-narrative, pwedeng ito ay pagtitiwalaan na baka totoo nga. So, magkakaroon ng pagdududa doon sa pagkatao ni Vice President Sara Duterte. And when she runs, if she survives the Senate Impeachment Court and she can be able to run in 2028, yan po ay mga epekto magkakaroon ng political, psychological impact sa mga tao. No, baka totoo yun. No, kahit na-acquit siya. Although, the acquittal of Vice President Sara Duterte will also mean, wala.
gawa-gawa lang talaga ang kanyang mga hinaharap na mga akusasyon. But the political situation right now and the momentum of attack once the impeachment trial will start will now shift in favor of Marcos and Romualdez. Imbis na ang pag-usapan ang pagiging mastermind ni Marcos at Romualdez sa malawakan at malakihan na sindikato sa pangungulimbat at pandarambong sa kabanang bayan at ang kanilang mga iskandalo ng bilyon-bilyon mali-malita tuni-tunilada na pera na kinulimbat nila, yon ang pag-uusapan at yon ang hahanapan ng katarungan. Ang pag-uusapan ngayon, ang impeachment ng mga inaakusa laban kay Vice President Sara Duterte. So the burden of proof to prove na hindi siya sangkot sa korupsyon at wala siyang ginawang kasalanan sa taong bayan will now shift towards the Duterte political camp. Magdidepensa ka, hindi ka pwedeng maging punching bag lang during the trial. So mawawala ang focus doon sa main issue and central direction of collectively bringing the people to stand for accountability of the Marcos Romualdez government. Yan ang tinatawag na shifting and gaining the momentum and seizing the initiative. Inagaw mo ang inisyatiba ng momentum ng political scandal na nagiging defensive ang mga Marcos at Romualdez group and their syndicates at malilipat po ang posisyon ng pagiging defensive sa Duterte political group. Yan ang tactics na shifting and reconcentration. Ilipat mo ang burden of proof and then ang blame i-reconcentrate mo at ang atake i-maneuver mo papunta sa kalaban mo sa politika. No? Yan po ang tactical view and long-term objective nila. That in the next 2 years and a half, kung hindi man mapapatanggal si Sara Duterte bilang Vice President, at least buligligin siya ng samot-saring issue at bombardiyuhin sila ang Duterte political camp upang ang momentum of being defensive will now be on their side at ang opensiba at ang inisyatiba ng pag-atake will now be on the side of Marcos and Romualdez. Clear? That's the objective. At yan ay kaya nilang gawin kahit na hindi sila magtatagumpay for a vote of 16 senators to convict against Sara Duterte, yet the damage will be done. Maraming nagsasabi, hindi na naniniwala ang taong bayan. No. Ang mga Pilipino po, kung hindi mo ito masustain ang narrative, pwedeng maapektuhan pa rin po ang political influence ni Sara Duterte at ng mga Duterte. Kung hindi maganda ang paglatag ng counter-narratives at ang consolidating position para maintindihan ng taong bayan ang mga ibinabato at inaambush na issue laban kay Sara Duterte. Kailangan maayos ang pagdepensa niyan. No, ang Merigris Piatos madaling ibentay kasi maraming hindi nakakaintindi na normal at ginagamit talaga ang alias at mga code pagdating po sa confidential and intelligence-related expenditures. Allowed yan. Hindi po mali yan. Even si Marcos gumagamit yan. At ang iba pang mga may intelligence fund and may confidential fund na mga agencies of government. Well, bantayan natin mga kababayan kung saan ito patungo kasi mukhang this week tatapusin nila until Friday or Thursday kasi Friday usually wala ng session para i-transmit na nila before magkaroon ng Holy Week break mga kababayan. Pero syempre, kapag hawak mo ang katotohanan at malalim din po ang pag-ugat mo sa pagmamahal ng mamamayan in which is the Duterte brand of leadership, mahirap din tibagin yan. For example, if there are around 30 million Filipinos, mga butante, na naniniwala kay Sara Duterte, pwedeng mababawasan din po yan ng mga 5 milyon kung hindi maganda ang pagdepensa. Pero lamang pa rin sila. Pero delikado ka. Kung hindi mo milyon pa rin po ang pwedeng maapektuhan sa pagkakaroon ng political, psychological operations to demolish and destroy the political influence and political base of the Duterte, which is the long-term and tactical goal of this binaluktot na impeachment operations nila Marcos at nila Romualdez. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao.
Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po niyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng asa. Di mo man laging nasabi ang tama, pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka saktan gaya naming lahat, pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong katawan. Tatay, salamat sa iyong paglaban. Ngayon, kami naman Hanggang sa dulo, di ka namin iiwan. Ang kwento mo'y dala ng bayan. tahimik ka na sa mga batikos. Wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot. At ngayong wala ka ng kapangyarihan, tatay, Ang magtatanggol sa'yo ay hindi ka nag-iisa. Kahit ngayon, hanggang sa dulo, tangan ka pa rin sa puso ng batang minsan mong pinakain. Hanggang sa dulo, di ka nag-iisa. Ang dasal ng bayan ay sa'yo pa rin. Katay, kami naman ang lalaban sa ngalan
At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. O, okay na.